Sir, what do we know already about this offer of the Board of Peace membership coming from the U.S. government, and how likely are we to accept it? Well, actually, there was a personal letter written by Trump to President Marcos, which I just delivered a couple of days ago to the President Marcos. I just wanted to say that it is President Trump who invited President Marcos. Makasaysayan ito. Trump nagpakumbabang ni-request si Pangulong Bongbong Marcos na maging leader ng kapayapaan. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Tuloy na pinag-aaralan ng pamahalaang Pilipinas ang imbitasyon na sumali sa International Board of Peace ni U.S. President Trump. Tony, pinag-aaralan pa rin ng Pinas ang imbitasyon ni U.S. President Donald Trump na sumali ang bansa sa itinatag na International Board of Peace na layong gumawa ng mga hakbang para matigil na ang giyera sa Gaza at maibalik ang kapayapaan sa rehiyon. Ayon kay Escalona, tiyak na tatalakay ng Pangulong iba't ibang international at regional development at mga bagay na makakaapekto sa bawat mamamayan, pero hindi pa malinaw kung may mababanggit tungkol sa issue sa karagatan. Makasaysayan. Trump nagpakumbaba. PBBM pinalilider ng Board of Peace para sa mundo. Ito ang balitang hindi nyo dapat palampasin. Sa isang makasaysayang pagkakataon, mismong si US President Donald Trump ang nagpadala ng personal na sulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para yayain ang Pilipinas na maging bahagi ng elite na Board of Peace o BOP. Oo, Board of Peace. Bakit ang Pilipinas ang hinahanap ni Trump para maging leader of peace sa gitna ng gulo sa Israel, sa Iran at maging sa buong mundo? Ito na ba ang patunay na ang boses ni PBBM ay may bigat sa buong mundo? Maiinggit nga ba ang ibang bansa dahil tayo ang pinakakatiwalaan ng White House para sa muling pagbangon ng gitnang silangan? Ayon kay PH Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, formal nang inimbitahan ni Donald Trump ang Pilipinas na sumali sa Board of Peace. Ito ay isang multinational body na binuo ng Amerika para sa post-conflict solutions, partikular na ang rekonstruksyon ng Gaza. Today is a tremendous honor to welcome you all to the United States Institute of Peace for the inaugural meeting of the Board of Peace. Together we can achieve the dream of bringing lasting harmony to a region tortured by centuries of war. So I want to thank everybody for being here. You're my friends, you're great leaders. Ang mas matindi rito, hindi lang ito basta-basta ang imbitasyon. Ang BOP ay nilunsad sa World Economic Forum sa Switzerland bilang susi ng kapayapaan sa rehiyon. Oo, maging ang kaguluhan ngayon sa Iran. Sa kasalukuyan, Indonesia at Vietnam pa lang ang bansa sa Southeast Asia na nakasali. Pero ang pag-imbita kay PBBM ay nagpapakita na ang Pilipinas ay tinitignan bilang isang global player. I just wanted to say that it is President Trump who invited President Marcos to this meeting, and probably the first, if I am correct, the first among the ASEAN leaders who have been invited by the President Trump by the White House. In fact, in his working, rather on the official visit, but he will be given, the president will be staying in the presidential guest house, the Blair House. So that means something. Habang ang ibang bansa ay kailangan mag-ambag ng mahigit $1 billion para maging permanent member, ang Pilipinas ay inimbitahan dahil sa ating kakaibang human resources. Sabi ni Ambassador Romualdez, bagamat hindi natin afford ang maglabas ng ganong kalaking pera, ang ating talino, karanasan sa peace building at mga manggagawa ang ating magiging kontribusyon. Therefore, kinikilala ni Trump na ang gintong puso at abilidad ng Pilipino ay mas mahalaga pa kaysa sa $1 billion. Ito ang tinatawag na strategic soft power. Hindi tayo pinipilit sa pera, kundi hinahanap ang ating liderato at serbisyo para sa tunay na kapayapaan. Sir, what do we know already about this offer of the Board of Peace membership coming from the U.S. government, and how likely are we to accept it? Well, actually, there was a personal letter written by Trump to President Marcos, which I just delivered a couple of days ago to the President Marcos. And so we're going to study it and what kind of commitment that would require from us before we make a decision. But because in fact, the letter was very clear that President Trump really wanted President Marcos to be part of this board of. Ang pagsali sa Board of Peace ay magbubukas ng pinto para sa ating mga eksperto at manggagawa na makatulong sa muling pagtayo ng mga nasirang lungsod. Ayon sa DFA, pinag-aaralan na natin ang lahat ng angles para masiguro na makakatulong tayo nang hindi na ilalagay sa panganib ang ating bansa. Ang pagkilalang ito mula kay Trump ay isang malaking sampal sa mga kritiko na nagsasabing walang boses ang Pilipinas sa usaping global.
Kaibigan, ang katarungan ng ating Panginoon Diyos ay pinapakita kapag ang mga nagpapakumbaba ay itinataas. Ang Pilipinas na madalas maliitin ay ginagamit na ngayon para magdala ng kapayapaan sa ibang mga bansa. Sabi sa Mateo 5 verse 9, mapapalad ang mga mapagmapayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Kaibigan, ang awa ng ating Panginoon Diyos, ang kanyang grasya, ay isang karangalan na tayo'y nagkaroon ng oportunidad na maging leader of peace. Ang kanyang awa, ang awa ng ating Panginoon Jesus, ay nagbibigay ng pagkakataon sa ating mga kababayan na maging instrumento ng paghilom ng mga sugat sa giyera. Therefore, ang imbitasyon ni Trump ay hindi lang usaping politikal. Ito ay isang banal na pagkakataon para sa Pilipinas na magniningning bilang Light of Asia. Kaibigan, sapagkat ang tunay na light, ang tunay na liwanag ay masusumpungan lamang sa ating Panginoon Jesus. Kaibigan, ang kapayapaan ay nagsisimula sa ating Panginoon Diyos, na ito'y humihimok sa ating mga puso. Lumapit tayo sa Kanya, sa ating Panginoon Jesus, dahil siya ang tunay na Prince of Peace na nagbibigay ng pabor sa ating bansa. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos, makaparayan sa lahat na nasa langit, salamat po sa makasaysayang imbitasyong ito para sa aming bansa. Salamat po sa pabor na ibinibigay mo sa aming Pangulo upang kilalanin siya bilang leader ng kapayapaan. Gabayan niyo po ang aming gobyerno sa pag-aaral sa Board of Peace na ito, naway maging instrumento kami ng pagtulong sa mga biktima sa giyera. Pero higit sa lahat, Lord, panatilihin niyo po ang kapayapaan sa aming mga sariling lupain. Ikaw ang aming tunay na sandigan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.